Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit si June. Ako yung nagpadala ng kwento na pinamagatan ninyong Manliligaw ni Tita. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko sana kayong batiin ng isang magandang araw, lalo na sa inyong mga masugid na tagapakinig. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay patungkol sa nangyari sa amin ng Tito Andrew ko at sa isa sa angkan ni Pasing na isang ang bantog na aswang nun. Sa mga hindi pa nakapakinig ng kwentong pinadala ko nun, may dalawang parte yun, Sir Seth. Bago niyo simulan o pakinggan itong kwentong ito, siguro mas maigi kung napakinggan niyo na yung Manliligaw ni Tita. Nangyari naman ito matapos yung insidenteng napatay ni Lolo ang anak ni Pasing na sumugod sa bahay. Ilang buwan ang makalipas ng pangyayaring yon, ay nagkaroon ng fiesta sa aking barangay. Siyempre dahil fiesta ay ando na yung kabi-kabilang handaan, sabong, lalong-lalo na yung disco. 3 araw ang kasiyahan na ito kaya ibig sabihin, 3 gabi ding may disco. At meron pang mga iba't ibang programa sa may plaza. 1 linggo bago mag-fiesta nun, si Tito Andrew ko ay todo-todo ang hanap ng dagdag mapagkakakitaan. Siyempre alam mo na, binata kaya dapat may pera siya, lalo na at magpe-fiesta sa aming baryo. Naroroon na rin yung makikipag-inuman siya sa kanyang mga kabarkada. Gawa ng itong si Tito Andrew, gaya nga ng sinabi ko sa unang kwento ay may pagkakwela talaga ito. Kaya hindi na nakapagtatakang marami itong kaibigan kahit na saang baryo ito magpunta. May kakilala siya. Subali ayun na nga. Isang araw ay sinama ako ng tito ko na manghuli ng mga alimango para daw may pera naman ako. At dahil wala naman akong ginagawa sa bahay kaya sumama ako sa kanya. Kanya-kanya kami nandala ng lagay ng mga mahuhuli naming alimango nun. Nung naroroon na kami sa lugar kung saan kami manghuhuli ng alimango, nagsuwisyon naman itong tito ko na maghiwalay kami ng lugar na panghuhulihan ng alimango para naman mas marami kaming mahuli. Bagay na ginawa naman namin nun. Bandang 4:00 ng hapon, ramdam kong unti-unti nang tumaas ang dagat. Kumbaga, high tide na. Pumunta na ako doon sa lugar na pagkakasunduan namin ng tito ko na doon kami magkikita kapag tumaas ng tubig. Nung naroroon na ako, nauna pala si tito doon. Kumaway ito sa akin habang nakangiti. Siyempre, napangiti na rin ako. Naisip ko na baka ang laki ng ngiti nito. Siguro marami tong huling alimango. June! Halika! Bilis! Oto! Ang ganda ng ngiti mo. Siguro madami kang nahuling alimango, no? Sabi ko sa kanya. Oo, marami akong huli pero alam mo ba kung bakit maganda yung ngiti ko? Nung ramdam ko kasing mag-high tide na, pumunta na ako dito sa tagpuan natin. Saktong pagkarating ko, may nakita akong isang dalaga. Ganda ng ngiti. Ngiti pa lang. Nakaka-inlove na. Siyempre, Sir Seth, napaisip ako nun. Kasi kaming dalawa lang naman yung naroroon eh. Isa pa, wala din namang malapit na bahay doon kaya parang nagdadalawang isip ako kung totoo ba ang sinabi ni Tito nun. Dalaga ba kamo, Tito? Tayong dalawa lang naman dito tsaka nung papalapit na ako sa'yo, wala naman akong nakitang ibang tao ah. June, meron ako. Hindi mo lang naabutan kasi nagmamadaling umalis eh. Nangunguha lang siya ng kahoy na panggatong dito.
Nakausap ko pa nga eh. Sabi niya sa darating na fiesta daw, pupunta siya sa plaza. Kaya posibleng magkita kami doon. Magkakataon ko na to. Nako Tito, siguraduhin mo lang na tao talaga yung nakausap mo ha. Baka mamaya na maligno ka dito. Pabirong sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos nga noon ay umuwi na kami. At nung nasa kalagitnaan na kami na aming paglalakad, bigla naman akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Kaya sumimple muna ako sa damuhan. Total, kami lang naman dalawa ng tito ko ang nandun eh. At doon ko banda na piling magpakawala sa may kugunan. Nung patapos na ako, Sir Seth, biglang uminit yung kwintas na ginawa ng lolo ko para sa akin kaya bigla akong napatahimik. Sabay kuha ng aking tirador na nakasabit lamang sa leeg ko. Nilagyan ko kaagad yun ng bala habang unti-unti akong umaatras papunta sa tito ko nun. Walang ano-ano. May bigla na lamang kumaluskos sa may bandang unahan ko kung saan ako banda nagpakawala ng, alam niyo na. Sa puntong yon, tinirador ko yung parting yon. Nagulat naman ako kasi may biglang napahiyaw na parabang pinipigilan niya ang kanyang boses para hindi marinig. Tito, narinig mo yon? Aso yun, di ba? Paano nagkaroon ng aso dito eh? Walang pamamahay dito ah. Malayo pa yung unang bahay na madadaanan natin dito sa parte na to. Ano ka ba, Jun? Huwag kang praning. Malamang may aso dito. Kung tayo nga nakarating dito, yung aso pa kaya. Tsaka malamang andun nyo sa pinwestuhan mo kanina kasi kinain niyang pinakawalan mo. Umuwi na lamang kami pero habang nasa daan ay hindi talaga ako kumbinsido sa sinasabi ng tito ko. Nung naroroon na kami sa bahay namin, nag-asikaso na kaagad kami para makapaglinis ng kanya-kanyang katawan. Tinawag naman ako bigla ni Lolo. Nagtataka lamang ako kasi seryoso siyang nakatitig sa akin sabay wika ng, Aba, kakaiba ang amoy niyo mga magtiyuhin ngayon ah. Pamilyar na pamilyar yung amoy niyo. Ano ka ba? Malamang iba talaga yung amoy namin eh. Galing kaming manghuli sa alimango eh. Tsaka babad kami sa putik ng halos maghapon kaya ganito yung amoy namin tay. Kaya yun, hindi na lamang namin pinansin yung sinabi ni Lolo nun. Unang araw ng fiesta. Tuwang-tuwa ako kasi maraming mabibiling pagkain. May disco at may mga iilang sugalan at mga sakayan pa. Mga perya o mga rides kumbaga. Siyempre kasama ko yung tito ko. Mga bandang 9:00 ay nag-umpisa na ang sayawan. Lalo na yung tinatawag na baile or sweet music. Yung isa sayaw ng lalaki ang angel babe niya habang nakahawak ang lalaki sa bewang ng babae samantalang nakahawak naman ng babae sa balikat ng lalaki. Siguro alam na to ng ibang mga taga-pakinig mo na taga-probinsya. Inaya naman ako ng tito ko na makisayaw daw kami pero ayaw ko talaga, Sir Seth. Hindi ako mahilig sa ganon. Bali nanonood lamang ako kasama yung mga kabarkada ko. Maya-maya lang ay bigla namang napangiti ang tito ko na para bang may nakita na kung ano nun. Maya-maya, nakita ko na siyang may sinasayaw na isang babae. Bigla na naman akong napaisip kasi para bang minsan ko nang nakita ang babaeng yun pero hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Makalipas lang ang ilang minuto, naglalakad papalapit sa akin ang tito ko habang nakasunod naman sa kanya yung babae. Pinakilala niya sa akin ito. Si Isay daw ito, Sir Seth. Binati ko naman ang dalaga pero hindi man lamang ako pinansin at nakayuko lamang ito nun.
Nagpaalam naman ang tito ko na didistansya muna sila sa akin para naman masolo niya umano si Isay nun at makapagkwentuhan sila ng maayos, kaya pumayag naman ako gawa ng syempre moment ng tito ko yun eh. Nung medyo nasa malayo na sila, dun ko namalayan na umiinit na naman pala yung kwintas ko, pero nagkibit balikat na lamang ulit ako kasi nawiwili din ako sa mga ganap nun. Mga bandang 1:00 ng madaling araw ay medyo nakakaramdam na ako ng antok. Kaya aayain ko na sana ang tito ko na umuwi na kami, pero nawala ang magaling kong tito. Pati yung babae. Napailing naman ako at sabi ko sa isip ko, naku, yari na. Parang naka-jackpot si tito ngayong gabi . Kaya yun, nauna na akong umuwi kasabay ko yung iilan naming kabaryo at kaibigan. Nasa isip-isip ko, kaya nang umuwi ng tito ko. Total, malapit lang naman ang bahay namin sa baryo. Ilang minuto lang yung paglalakad, makakauwi ka na. Kaya yun, umuwi na ako nun. Siyempre pagdating ko sa bahay ay tinanong ako ng lolo ko kung masasaan ang tito ko. Sabi ko ay bigla na lamang nawala sa diskuhan. Yan naman nauna na ako nun. Bandang 3:00 na madaling araw, kumatok ang tito ko. Pinagbuksan ko naman yon. Nakangiti naman ito kaya napawika na lamang ako na, "Aba, tito, iba yung ngiti mo ngayon . Para may ibig sabihin yan . Loko. Masaya lang ako kasi nakita ko yung babae na nakilala ko. Nung nanguha tayo ng alimango. Siya yun, si Isay. Yung kasama ko kanina na pinakilala ko sa'yo. Ganda niya, di ba? Bakit kayo nawala, tito? Saan kayo nagpunta? Siyempre, hinatid ko pa uwi. Gentleman tayo . Sa puntong yon, bigla namang sumabat si lolo. Andrew, hubarin mo yung suot mong damit. Iwan mo sa labas. Magpalit ka ng damit kasi ang baho mo. Malansa ka. Baka mamaya, hindi tao yung Isay na yan, ha? Anong mabaho pa? Ang bango ko nga, Kulang na lang ipangligo ko yung pabango ko. O nga naman, mabango naman si tito, Nangangamoy in love. Basta, gawin mo na lang. Kinabukasan, tinawag naman ako ng lolo ko. Tinanong niya kung dala-dala ba ni tito yung kwintas na ginawa niya para kay tito nun. Natigilan naman ako sa baywika ng, parang hindi ko po napansin, bakit po? Duda kasi ako dun sa Isay na sinasabi niya, apo . Malakas ang kutob ko may mali sa babaeng yon. Kahit di ko pa nakakarap, pero yung amoy niya, alam kong hindi pang karaniwan. Katulad yung amoy niya sa amoy ni Pasing. Baka nga, isa siya sa angkan ni Pasing . Mamayang gabi, dalhin mo yung tansong balisong. Yung isa namang tansong kutsilyo. Dalhin mo at iabot mo sa tito mo. Mamayang 9:00 ng gabi, kapag magsisimula ng disco, susunod ako sa inyo. Abangan mo ako dun sa may bungad ng plaza. Sinunod ko naman ang sinabi ng aking lolo. Bandang 8:00 ng gabi ay pumunta na kami ng tito ko sa plaza para makisaya. Siyempre, katulad nung unang araw, iniwan na naman ako ng tito ko, pero bago niya ako iniwan para kuno, magkaroon sila ng moment nung Isay. Pasimple ko muna itong kinausap at tinanong kung dala ba niya ang kwintas niya. Sabi niya, hindi umano. Naiwan niya sa bahay noong nagbihis siya, kaya ang ginawa ko, inabot ko na lamang sa kanya yung isang kutsilyo na gawa sa tanso. Kinuha niya naman ito. Bandang 9:00, gaya ng sabi ng lolo ko,
dumating ito kasama si Lola. Maya-maya lang, ngumingiti naman si Lolo sa wika ng, "Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Magkakatagpo na naman ang landas namin ni Pasing." Nagulat naman ako sabay inikot ko ang paningin ko. At nanlaki ang mga mata ko kasi sa unahan, Sir Seth, naroroon si Pasing at ang iilang angkan nito. Nakatingin ito sa parte namin habang nanlilisik ang mga mata. Kumaway naman doon si Lolo at si Lola habang nakangiti na para bang inaasar nila ang mga ito. Maya-maya lang, biglang umalis ang iilan sa kasama ni Pasing noon. Mga ilang oras lang ay may nagkakagulo na. May nagsisitakbuhan ng mga kabataan papunta sa plaza. Siyempre, naalerto ang mga kagawad pati na ang kapitan. Tinanong nila ang mga bata kung anong nangyari noon. At ang wika ng mga ito, habang naglalaro umano sila sa may unahan ng plaza, meron umanong matandang babae at lalaki ang tumawag sa isa sa mga ito. Nung akmang lalapit na daw sana ang isa sa mga ito, bigla itong nakilala ng isa sa mga kabataan na naglalaro nun. At sumigaw ito ng, "Huwag kayong lumapit dyan. Aswang yan." Nung marinig kumano ng matanda ang sigaw na yon, dun na daw nagbago ang itsura ng mga ito. Animong mga aso na may pagkababoy umano ang itsura ng mga yon. At hinabol na nga sila. Mabuti na lamang at dun sila malapit sa may plaza. Bali sa likod lamang ito ng plaza kung saan ay sapa at kaniyugan na ang parting yon. Bigla namang nagtalaga ng mga tanod ang kapitan. Pinabantayan niya ang mga posibleng daanan ng mga tao. 12:00 ng gabi. Bigla naman naming nakita si Tito. Humihingal na tumatakbo. Papalapit sa amin noon. Kaya sinalubong naman ito ni Lolo at Lola at tinanong kung anong nangyari at bakit humihingal siya. At para bang hinahabol ng kung anong nilalang. Pa, hinabol ako ng isang aswang." "Hulaan ko. Yun ba yung babaeng nagngangalang Esay, Andrew?" "Paano mo nalaman pa?" "Una pa lang, duda na ako eh. Sinabi ko nga, 'di ba? Lalo nung umuwi ka galing dito sa diskuhan. Amoy aswang ka, Andrew. Naglalampungan na ata kayo nun eh. Iyo." Ayon kay Tito noon, bago siya habulin ng nasabing nilalang, aminado daw talaga siya na nung unang gabi sa kapistahan ng aming barangay, yun yung unang beses silang magkasama ni Isay, may nangyari daw talaga sa kanila. Hindi niya umano alam, basta masyado umanong mabilis ang pangyayari noon. Nung pangalawang gabi na nagkita na naman sila ni Isay at nag-aya ito na maglakad-lakad sila sa kalsada na medyo distansya sa plaza para hindi maingay. Gawa nga nung may disco noon. Siyempre, itong tito ko, sige din. Wala eh, gusto din eh. Nung naglakad-lakad na daw sila at medyo nakadistansya na sa plaza, umupo umano sila sa may bandang imbornal. Kung saan yung imbornal na ito ay hanggang bewang ang taas. Walang tubig. Habang nagkikwentuhan sila, pansin umano ng tito ko na parang biglang nanahimik si Esay. Medyo nanginginig. "Esay, ayos ka lang ba? At parang bigla katang nawala sa mood. May nagawa ba o nasabi ba akong mali?" Sa nanginginig na boses nito, nagsabi si Isay na, "Oras na para magbayad ang dapat magbayad. Oras na ng aming paniningil." "Ha?
Ano yun, Esay? Sino tsaka anong oras na ng paniningil? May tao bang may utang sa'yo? Kinabahan na umano si Tito, kaya iniba na niya ang usapan nun. Esay, tingnan mo, bilog na bilog ang buwan. Medyo madugo-dugo pa ang kulay, oh. Ganda pagmasdan, no? Biglang sumagot si Isay ng, dito ka muna, Andrew, ha? Ihihilang ako dyan sa may sagingan, sa may baba ng kalsada. O sige, samahan na kita. Baka mamaya may ahas dyan eh. Baka matuklaw ka pa. Distansya lang ako sa'yo, medyo naihiding kasi ako kaya sisimple din ako sa may unahan. Kunwari umano, Sir Seth, ay iihi din si Tito pero ang totoo nun ay inihanda na niya yung patalim na tanso na inabot ko sa kanya bago kami naghiwalay sa plaza. Kabadong-kabado na daw talaga siya noon, na para bang hihiwalay na ang kaluluwa niya sa katawang lupa niya. Nung naihanda na niya yung patalim niya, tinawag niya si Esay kung tapos na ba ito. Kasi medyo nagtataka na umano siya kasi ilang minuto na pero hindi pa rin ito natatapos noon. Malapit na. Hintayin mo na lang ako doon sa inupuan natin. Sambit ni Isay noon. Pansin na pansin umano ng tito ko na para bang nag-iba ang boses ni Isay. Nanginginig na may halong gigilat sa puntong yon. Nakaamoy na ng malansang amoy si tito na nung kanina lang malamig ang simoy ng hangin. Pero biglang naging maalinsangan at gabutil na ng mais yung pawis na pumapatak sa kanya. Pilit pa rin siyang nagtapang-tapangan at noong nakaupo na siya sa may kaninang inupuan nila, pasimple niyang inilabas ang patalim. Inipit niya to sa kanyang hita para mas mabilis niyang makuha kung kinakailangan. Maya-maya lang, bigla umanong may kumaluskos sa likuran niya. Sabay may humawak sa balikat niya, naggaling sa likod niya. Hinawakan naman umano ng tito ko ang kamay niya. Laking gulat niya umano, gawa ng sobrang dulas nito. Makapalang balahibo. Dagdag pa niya na ang haba daw ng kamay na yon, pati na ang mga daliri at kuko nito. Walang ano-ano. Bigla na lamang siyang sinakal ng nasabing kamay pero dahil sa nakaalerto na ang tito ko, hinawakan niya ang kamay na yon. Binalibag niya umano yon na galing sa may likuran niya, papunta sa may harapan. Bumulagta umano ito sa harapan niya. At doon na umaangil ang nilalang na yon. Demonyo ka! Sino ka? Ako lang naman to. Si Isay. Oras na para maningil kami sa utang nyo sa angkan namin. Anong maniningil? Tsaka anong utang ang pinagsasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ng buong angkan namin na kayo ang pumatay sa kapatid ko. Ilang buwan nang nakaraan, pinatay niyo ang kapatid ko. Matagal na naming balak maningil pero naghahanap lamang kami ng tamang pagkakataon. Huwag mong sabihing anak ka ni Pasing. Kung napatay man namin ang kapatid mo, kasalanan na niya yon. Sumugod siya sa mismong pamamahay namin eh. Kaya ganun yung nangyari sa kanya. Pinagtanggol lang ng ama ko yung pamilya niya. Kaya humantong sa ganon. Kung nakinig lang sana yung kapatid mo, Esay, edi sana buhay pa siya ngayon. Bigla umanong dumapa na parang aso si Esay. Nakmang aatake na pero bigla naman itong natigilan nang makita niyang may hawak na patalimang tito ko at gawa pa ito sa tanso.
Sige! Sugod! Ano pang hinihintay mo? At sa puntong yon, biglang lumundag ang nasabing nilalang pero bago ito makalundag sa tito ko, naunahan na niya ito ng saksak sa hita na siyang dumaplis lang. Kahit naplis lang ito ay kitang-kita ni tito ko na namimilipit ito sa sakit. Nag-aalangan ng sumugod. Hanggang sa walang ano-ano ay may narinig na umano siyang huni ng wakwak. Hindi lamang umano nag-iisa kundi dalawa umano ito. Sa puntong yun ay nakita niya si Esay na nakangiti. Sumugod na naman ulit ito. Tapos walang ano-ano. May napadaan na truck kaya naisip ni tito na sasalubungin niya ang nilalang. At kapag mahawakan niya ito ay magpapasagasa umano siya sa truck na yon. Pero isasabay niya ang nilalang na ito. Desperado man daw ang plano niyang yon pero wala na daw silang mapagpipilian kaya nung malapit na sa kanya ang nilalang, bigla itong napahinto na para bang alam nito ang plano ni tito. Si tito na daw mismo ang sumugod doon. At sakto namang nahawakan niya ang nilalang na yon. Kaya ginawa niya ang plano niya. Nabundol sila ng truck. Pero yung nilalang ang napuruhan gawa ng eto yung sumalpok sa mismong truck na yon. Si tito naman ay napagulong sa ilalim ng truck. At pagkabangon nito, pinulot niya ang patalim niya. Tutuluyan niya na sana ang nilalang nang sa unahan ay may nakita siyang dalawang nilalang na katulad na sa nilalang na nakakalaban niya noon. Tumatakbo ang mga ito papunta sa lokasyon niya. Kaya doon na umano napatakbo ang tito ko papunta sa plaza. Yung truck, hit and run, humarurot na rin umano. Nang marinig ito ng lola ko ay galit na galit ito at nagwika ito ng, "Ayan kasi, pipili ka na nga lang ng babae, aswang pa. Ano ba naman yung taste mo sa babae? Kakaiba." At dahil sa nangyari din sa mga bata nung gabing yun, Sir Seth, 2:00 pa lamang ng madaling araw ay pinahinto na ng kapitan ng disco. Yung ibang kabaryo namin ay umuwi na rin. May mga ilang kabaryo namin na sumabay sa amin kasi tiwala sila sa lolo at lola ko. Dahil nga kilala may ito sa baryo namin bilang may mga alam sa pangontra sa mga aswang. Nung naroroon na kami sa daan papunta sa bahay namin, nagpaalam ng ilan sa mga kabaryo namin na mauna na raw sila kasi kami yung nasa unahan pa kami at tatawid pa kasi sa iilang kahon ng palayan. Aakyat pa sa bundok. Gawa ng nasa tuktok nga ng bundok ang bahay namin. Nung naroroon na kami sa may bandang Balete, nagsabi naman ang tito ko na nakakaramdam daw siya ng tawag ng kalikasan. Kaya mauna na umano sila lolo at lola. Magbabawas lamang siya sa may gilid ng Balete. Sumang-ayon naman ang lolo ko pero ako nagpaiwan nun. Sabi ng lolo ko, antayin ko daw yung tito ko. Sabay na raw kami kaya wala naman akong nagawa nun. Maya-maya lang, biglang nagsitayuan ang balahibo ko. Paano ba naman? Nakarinig ako ng tunog ng wakwak. Bigla akong nagulantang nang maaninag ko ang tito ko. Nakikipagbuno ito sa isang nilalang na ubod ng itim, Sir Seth. Ang hahaba ng mga paa at kamay nito, punong-puno ng balahibo nun. Nung una talaga, akala ko kapre. Pero nung maaninag ko na, nahahawig ito sa nilalang na nakita ko rin sa mismong Balete na yon na ang sabi ng lolo ko, aswang umano. Kaya kahit sobrang takot na takot ako ay lumapit ako dito. Pumulot ako ng bato. Binato ko yon. Tinamaan ng nilalang sa mismong ulo nito. Unti-unti itong lumingon sa akin.
At doon naman ay nakakita ng tito ko ng pagkakataon. Gumulong ito sabay may pinuna siya sa mukha ng nilalang kaya nabitawan siya ng nilalang na yon. At doon na nakatakbo si tito. Ang masaklap pa niyan, iniwan ako. Kaya napatakbo na rin ako. Nagkadapa-dapa pa nga ako nun. Si tito, nagpagulong-gulong naman sa may palayan. Nung malapit na ako kay tito ay doon ko nakita na kaya pala nagpagulong-gulong ito. Gawa ng may dumudumog na naman sa kanya. Napaisip ako nun. Teka lang, ibig sabihin, dalawa ang nilalang na humahabol sa amin. Paglingon ko sa likuran ko, andun din ang isang nilalang kaya mas binilisan ko ang pagtakbo ko habang sumisigaw ng, "Lo! Tulong!" Maya-maya pa, nakita kong nagmamadali na sa pagtakbo ang lolo at lola ko papalapit sa amin. Nung naroroon na sila lolo at lola, bigla namang dumistansya ang dalawang nilalang habang umaangil nun. "Hesay, alam kong ikaw yan, demonyo ka. Bruha, pagkatapos mong mabundol ng truck, buhay ka pa rin," sabi ni tito. Walang ano-ano ay nagulat kami ng biglang may dumagit sa lolo ko. Pero hindi nito naiangat si lolo kaya ang ginawa ng nilalang na yon, dinumog ng dinumog si lolo. Nagpagulong-gulong sila sa palayan. Bigla namang nag-usal si lola kaya parang naalarma ang nilalang na dumudumog kay lolo. Samantalang yung dalawa naman ay biglang napaluhod habang umuungol at nanginginig nun. Doon ay tumayo si lolo habang nagwiwika ng, "Ito ang maganda sa wakas eh. Lumabas din ang gabunan ng lahi nyo. Kamusta, Pasing? Mabuti naman at lumabas ka na. Kanina pa kita hinihintay." Nagulat ako nun, Sir Seth. Hindi ko nakilala yung nilalang na yon. Si Pasing pala yon. Nagwika si Pasing ng, "Oras na para maningil na kami sa pagpatay niyo sa anak ko." "Maningil?" "Pasing, alam mo sa sarili mong pinagtanggol ko lang ang pamilya ko. Matigas ang ulo ng anak mo eh. Malakas ang loob na sumugod sa mismong pamamahay ko. Mag-isa pa. Hanga ako sa tapang ng anak mo. Hindi nga lang nag-iisip na maayos. Wala akong pake. Basta magbabayad kayo." "Sige, Pasing. Pagbibigyan kita. Labanan ito sa pagitan nating dalawa. Sa birtud mo at sa kakayahan ko." Hindi pa nga tapos magsalita si lolo. Bigla na itong sumugod. Panay kalmot ni Pasing kay lolo sa may kagat nun. "Mahina. Pasing, nakakahiya ka sa angkan nyo. Naturingan ka pa namang gabunan. Pero ni galos wala akong natamo galing sa'yo." Sa sitwasyon na yun, sir, nag-usal na rin si lolo ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Ultimong ako ay nahilo na rin at nakaramdam na para bang nasusuka. Hindi ko maintindihan ang sarili ko nun. Samantalang yung dalawa pang nilalang na nakaluhod ay nangingisay na para bang binuhusan ng mga ito ng kumukulong tubig. Si Pasing lumuluhod habang nag-aangil nun. "Pasing, wala pa yan sa buong kakayahan ko. Pero ganyan na yung epekto sa'yo. Huwag kang mag-alala, Pasing. Alang-alang sa dati mong asawa na matalik kong kaibigan, hindi kita papatayin. Pero tatanggalin ko ang isa mong tenga. Patunay na natalo kita." Kaya nga, Sir Seth, sa isang kisap mata lang, tinapyas ni lolo ang isang tenga ni Pasing nun. "Pwede na kayong umalis, Pasing. Dali mo na yung dalawang mong kasama.
Baka magbago pa ang isip ko at gawin ko kayong 3 na pataba ng palay ko. Pero tandaan niyo Pasing kapag mabalitaan ko na nangaaswang pa kayo ulit sa barangay na to, ako mismo ang susugod sa pamamahay niyo. Uubusin ko kayo. Tumayo si Pasing. Inakay yung 2 niyang kasama. Naglakad ito papalayo na nanghihina nun. Kami naman, umuwi na kami. Pagdating sa bahay, yung takot ko ay napalitan ng tawa kasi, paano ba naman Sir Seth? Si Tito Andrew, bukod sa punong-puno ng putik ay nangangamoy. Alam niyo na. Kaya tinanong ko kung ganun nga ba. At sabi niya nga, sa panahon na nagbabawas siya ay may narinig siyang sumisitsit sa kanya nun. Nung paglingon niya, naroroon umano si Esay, nakatuwad sa may likuran niya. Akmang tatayo na umano si Tito Andrew at bigla naman siyang dinumog ni Isay at pilit na tinatakpan ang kanyang bibig para umano hindi siya makasigaw. Sobrang baho at dulas umano ng katawan ni Isay nun. Dagdagan pa ng mga buhok nito na tila may sariling buhay kasi gumalaw-galaw umano ang mga ito na pilit pumapasok sa ilong at bibig niya. Kaya sa sobrang gulat at takot niya doon, ay doon niya nabitawan sa pantalon niya ang dapat niyang bitawan. Doon ko na nga silang narinig na't nakita na nagdudumuga nun. At nung binato ko daw ang nilalang na yon na hindi ko alam na si Esay ay tinamaan ito sa ulo, tumingin sa akin. Nakahanap ng tiyempo si Tito. Kinapa niya ang kanyang patalima. Pero wala na umano doon. Hindi niya alam kung nahulog ito. Kaya para umano makawala siya sa pagkasakal ni Isay, kahit nakakadiri, dinakot niya umano sa ilalim ng kanyang patalon. Yung bagay na dapat niyang pakawalan kanina pa. Alam niyo na kung ano yun Pasintabi pala sa mga kumakain. At yun na nga, nung nadakot na umano niya, saka naman niya inihilamos sa pagmumukha ng nilalang na nakapatong sa kanya. Kaya nabitawan siya nito. Tawa kami ng tawa ng lolo at lola ko. Yung kaninang punong-puno ng katatakutan, napalitan ng tawanan. Kinabukasan nun, nagpunta kami sa baryo gawa ng may sabong. Balitang haling tapat yon. Nakita namin sila Pasing na paika-ika at may benda yung tenga ni Pasing nun. Kasama nito ang ilang kamag-anak niya. At yung nagngangalang Esay na may saklay at puno ng galos at may benda. May bendang ulo at hita niya. Siguro yung ulo ay yung binato ko at yung sa hita niya yun siguro yung natablisan ng saksak ng tito ko. At yung mga galos at pasa niya, yun yung nabundol siya ng truck. Etong tito ko naman, dahil nga sa may angking kalokohan din, tinawag pa naman niya ang mga yun ng, "Hoy! Pamilyang aswang! Saan kayo pupunta?" Pinagtinginan kami ng mga tao nun. Sabay lumingon sila kay Pasing na nanlilisik ang mga mata. At si Isay, ganun din. Doon ko naalala na si Isay at yung babaeng nakita ko sa unang kwento ko na manliligaw ni tita. Iisa yung babaeng yon. Yung nung pinunta namin ang binatang natagpuang wala ng buhay sa gilid ng sapa. Yung babae na kung makatingin sa amin ay para bang kakainin kami nito ng buhay. Magmula noon ay wala na kaming nabalitaan sa pamilya nila Pasing na gumagawa ng hindi maganda. Although, nakikita pa namin ang mga ito pero sila na mismo ang umiiwas sa amin noon. O nga pala, baka magtaka ang inyong mga tagapakinig na magkaibigang matalik pala si Lolo at ang asawa ni Pasing bago ito namatay. Ikikwento ko din po ito sa susunod na kwento. Sa ngayon, hanggang dito na lamang muna.
Maraming salamat, Sir Seth. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Happy 3rd month, Denmark Arisgado. Happy 11th, Ina Lee, 8519. Happy 14th, Zombie Sha 125. Happy 21st, Analing Cabunilas. Happy 26th, Miss Casey A. Happy 33rd, Ruth Tagat and Cole Diaz. Sa mading message naman, shoutout kay Shanika Valls. Magpapabati lang po happy 4th birthday to Seth Alexander. Last August 14th, belated happy birthday sa'yo, Seth Alexander. Love na love ka ni nanay at tatay. Be a good boy, anak. Thank you and blessed and more power to your channel from Marge Mateo. Sir, good evening po. Pwede po bang ako ulit makishoutout at pabati na rin po kay Fabila ng happy 8 years and 4 months of love. Always more of love, more away pa to come, and stay healthy at God bless, and I love you always and forever. Salamat po, sir. More power po sa channel mo. Lagi lang po akong nakaantabay sa mga ina-upload mo. From Isaac Nunez. Sir, good morning po. Silent listener niyo po ako since before pa ng pandemic. Pa-shoutout po sana sa akin at sa family ko na sina Charity, Carl, at Shane, at sa mga kasama ko sa trabaho, mga RBJ boys. Thanks po from Noel Alvin Romuga, Anya Biesa. Shoutout kay Ray Espina. Sir, pa-shoutout po sa Airport Ramil at Panda dito sa Payatas QC. Sa solid listener mo, sarap pakinggan pampatulog from Ramil Ambrosio. Kuya Thel mo, pa-shoutout yung nayanggo ko na si Julius Salas. Lagi pa siyang nakikinig. Baka minsan magpadala din siya ng kababalaghan. Pa-shoutout din Mrs. niya kay Rojan Salas o Rojane. Tama, Rojane Salas. Take care po sa pagbubuntis niyo, madam. Lagi po, ride safe pating RS lagi po, and God bless Kuya Thelmo from Annalyn Solis. Hello sir, pa-shoutout po sana kaming mag-asawa sa Hira Hart Derico at Ayman Derico. Maraming salamat, thank you. Sir, pa-shoutout naman po kaming solid listener niyo dito sa Hungary. Pamilyang Aswang po yung tawag sa amin. Lagi po kaming nakikinig pampatulog namin at bago pumasok kasi hadong muntik-muntikan kaming maiwan ng shuttle. In love na yata daw si Ate Sandy ba or Candy? Sandy sa'yo. More power po sa channel mo and more aswang kwento to come from your avid fan Sandy or Candy, April, and Nika. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre po, bukas ulit.